Kailan po ba kayo? O, sige po. Mga susunod na magbabaahaging kabataan na si Melody Sanchez. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kadarating ko lang po pero talaga pong masupresa ang Diyos. Ah, Kahapon ko pa nga rin din po gustong magbahagi. Gusto ko po ibahagi yung kadakilaan ng Panginoon sa naganap sa kapatid ko. Ito lamang pong nakaraan linggo ay nagkaroon po ng karamdaman ng aking kapatid. Bagamat po malayo, doon po nagtatrabaho sa Isabela, ikinonfine po siya at gusto pong operahan ng doktor sa Isabela. Ang sabi po ng aking mga magulang, dahil po malayo kami, ang sabi po niya, ilabas na lang. Habang nakikinig po ako, hindi ko po sinabi sa magulang ko o sa kapatid ko na dalin kay Apo. Dahil ang gusto po nila, kung araw po operahan, dito na lang po. Ngayon po, hindi po ako nagsasalita o ano man na dalhin kay Divine Mercy sa dambanang ito. Subalit, nag-text po bigla yung kapatid ko. Ang sabi po niya, "Ate, pagdating ko, dalhin mo ako kay Apo." Sabi ko, sige. Noon pong pagpasok namin dito, pumasok po kami sa gawin na yon. Haba po nagmiminsahe, ang sabi po nung kapatid ko, "Ate, bakit ganun? Iba yung pakiramdam ko," sabi po niyang ganyan. Hindi, parang hindi tao, sabi niya pong ganyan. Subalit po ako nagsasalita. Tapos nga po nung pagyari po ng gawain, sabi po namin, lumapit po kami kay Apo. Ang sabi ko po, "Apo, ganun nga po na kailangan pong operahan." Nung pong sinabi sa akin ni Apo na, "Anak, bakit mo pa uoperahan? Kailangan ko ng ultrasound, pa-ultrasound mo muna." Nung pong kahapon po, pina-ultrasound po namin. Ang sabi po pala muna ng mahal na Apo, sabi niya po sa kapatid ko, "Anak, ang kinin mo, pag in-ultrasound ka, walang makikita." Sabi ko po sa kapatid ko, "Ikaw, nasa sayo yan. Hindi ko kayang dalhin yung pananampalataya mo, ikaw sa sarili mo manampalataya ka." Sabi ko pong ganyan. Noon pong kahapon po, nag-ultrasound, habang hinihintay ko po, nandun po yung nagte-text ako kung pauwi na sila dahil nga po pupunta kami dito dahil papakita ko po kay Apo. Alam niyo po kung paano kumilos ang Diyos. Sa pinainom na gamot na pandan at papaya, wala pong nakita sa ultrasound. Ang sabi po ni Apo, yung nasa harap na po kami ni Apo. Sabi ko, "Apo, eto po." Nakaharap po yung kapatid ko. Sabi niya po, "O, clear naman. Ano kinakatakot niyo?" Sabi po niya, "Kasi anak, nakita ko nakadama yung kapatid mo." Sabi ko po sa isip ko, may pinasilay lang ang ama sa pamilya ko na hindi ako naliliko at nasa matuwid ako. Kaya walang pagsisisi, hindi po ako nalugi, tumubo pa ako. Napakabait po ng Diyos, bagamat talagang napakarami namin pagkukulang, lalo na po yung mga magulang ko. Subalit, andun yung kahit mahirap yung buhay, patuloy at patuloy niya po kaming sinasadsad. Kaya, nagsusumakit, nagsusumamo na makasunod sa kalooban niya.
Kaya pinapupurihan ko po ang Ama at nagpapasalamat po ako sa taong kinalugdan niya, ang ating minamahal na Apo Kunching. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Kitang-kita naman po na kung may dilim, may bukas na hindi natin mapipigil ang liwanag. Darating ang liwanag na maliwanag na maliwanag. Ang susunod pong magbabahagi ang kapatid namin na si kapatid na Helen. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapayapang umaga po sa inyong lahat. Ang maibabahagi ko po ay ang naganap sa aking manugang na talagang hindi ko po ito makalimutan sa aking buhay. 2002 po, November 12, nung ang anak ko tumawag siya na ang manugang ko daw po wala sa kanyang sarili, walang kakilala, nanlalaban. Ang sabi po ng anak ko, lumuwas ako. Pero bago po ako lumabas, nanggagamot na po si Apo noon. Pumunta ako kay Apo. Hindi pa po ako hinirang noon. Ang sabi ko po kay Apo, Apo, may problema po ako. Ang manugang ko, sabi ko po, yun lang po ang sinabi ko. Subalit sabi ng Apo, kaya mo ba siyang dalhin dito? Sabi ko po, sa tulong at awa ng Ama, kakayanin ko po. Basbasan mo po ako samahan, gabayan mo po ako sa aking paglalakbay upang siya'y aking maisama dito. Sa matuwid na salita po, lumuwas ako, kaming dalawa ng asawa ko. Pagdating po namin doon, nakahiga po yung manugang ko, nakatali. Binabantayan ng mga pamilya niya. May hawak po ako noong pabango. Nagdasal po ako, winisikan ko siya nung pabangong hawak ko. Ang sabi niya po, huwag ina, mamamatay ang puno, mabubulok ang ugat, mamamatay ang binhi. Ang sabi ko po, iba naman ito. Kilala mo ba ako? Sabi ko po. Sabi niya po, kilala mo ba ang mga anak mo? Sabi ko po sa kanya, hindi daw. Bakit ako kilala mo? Sabi ko sa kanya, kasi ikaw si ina. Sabi niya po. Ang pinagtatakan ko po, bakit niya ako tinawag na ina? Nanay ang tawag niya sa akin. Sumagi po sa kaisipan ko, iba ang nangyari sa manugang ko. Wala siyang karamdaman, hindi siya nasisiraan ng ulo. Ang sabi ko po sa mga pamilya niya, iuwi ko siya sa amin kasi doon sa amin, mayroong ginamit ang Ama, ang banal na Espiritu Santo, upang makapagpagaling ng kahit na anong karamdaman. Ang sabi po ng kanyang mga kapatid, amain, dito din mayroon. Pinagbigyan ko po sila. Sa matuwid na salita po, 1 linggong gamutan, walang nangyayari, gastos lang. Hanggang sa kahuli-hulihan, pinadala po sa Mandaluyong. Umiyak po ako, hindi ako sumama,
Kinabukasan po, kinausap ko yung anak ko. Sabi ko po sa anak ko, mahal mo ba ang asawa mo? Opo, nanay. Kung mahal mo ang asawa mo, sasamahan kita, ilalabas natin siya. Iuwi natin siya sa atin, doon gagaling siya. Walang magagawa ang iyong mga binayaw, ang iyong mga biyanan, dahil ikaw ang asawa, ikaw ang masusunod. Nilabas po namin siya. Inuwi po namin siya dito. Dumating po kami dito hapon. Diretso po ako dito, sila naiwan sa amin. Ang sabi ko po sa mahal na apo, handito na siya. Mamaya, pagkaraan ng pagdarasal ng Angelus, dalhin mo po siya dito, sabi niya. At ihanda mo na yung pinakulumong tubig na may dahon-dahon.